Inulan ng petisyon ang Korte Suprema mula sa pamilya at kaalyado ng dating Pangulo. Hiling ng kanyang kampo, ibalik sa bansa si Digong dahil iligal ang kanyang pagkakaaresto. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tila naghihintay ng himala. Ganyan inilarawan ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte ang pag-aabang nila kung ibibigay ba ng Korte Suprema ang hinihingi nilang temporary restraining order. Si Atty. Israelito Torion na naghain ng petisyon for certiorari and prohibition kahapon bilang kinatawan ni Senator Bato de la Rosa at ng inarestong Duterte. Halos alas 10 na ng gabi, nasa Supreme Court pa rin. Ang inaasahan nila, isang TRO o di kaya isang preliminary injunction na pansamantalang magpapahinto ng epekto ng ICC-issued warrant laban kay Duterte. Ngayong araw, dalawang petisyon ang muling inihain ng kanilang kampo. Ang petitioners, ang mga anak ni Digong na sina Kitty at Baste Duterte. Merong kailangang prosesong sundin. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon yung accused na sagutin yung complaint at patunayan na hindi siya dapat ma-extradite sa bansa na nag-request sa kanya. Petition for writ of habeas corpus ang isinumite sa Korte Suprema na humihiling ng immediate release at agarang pagpapabalik sa dating Pangulo. Ang kanilang argumento, iligal ang ginawang pag-aresto kay Duterte. Wala na raw kasing jurisdiction ng ICC sa bansa. Ang ICC, pwede lang siya mag-exercise ng jurisdiction niya kapag ang national legal system ng bansa ay hindi umaandar. Pero pinanindigan ng Justice Department na legal ang lahat ng naging proseso. Kahit daw kasi nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC noong 2019, kabilang pa rin tayo sa Interpol na siyang nagbigay ng arrest warrant. Dagdag ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, matagal na raw nilinaw ng Supreme Court na pasok pa rin ang jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng naganap noong tayo ay kabilang pa rito. Na pag-usapan na yan, nasara na yan, and even the Philippine Supreme Court has said we have continuing obligations with the International Criminal Court. Does the court exist? Yes. Did the court have jurisdiction over the Philippines when we were a member? Yes. Sa kasalukuyan, nasa gray area pa rin ang ilang mga procedure na isinagawa sa pag-aresto sa dating Pangulo. Bagamat sinabi ng DOJ na sumunod ang mga otoridad sa mga legal procedure ayon sa Rome Statute, kini-question ng ilang Duterte supporters kung bakit hindi pinayagan ang kanyang legal counsel na irepresenta siya noong siya ay inaresto. Ayon din sa Article 59 ng Rome Statute, kailangang dalhin sa isang judicial authority ang inarestong tao para makita ang inisyal na legal technicalities ng ginawang pag-aresto. Bukod pa riyan, maaari rin daw mag-recommend ang judicial authority na ito ng isang interim release o pansamantalang pagpapalaya sa inarestong tao bago ito tuluyang dalhin sa korte sa The Hague. Nagbigay naman ng kani-kaniyang pahayag ang mga international law experts sa ginawang pag-aresto kay Duterte. Ayon kay Atty. Mel Santamaria, walang paglabag ang Pilipinas dahil nasa batas ang ginawang pag-aresto kay Duterte. Ganito rin ang naging pahayag ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na sinabing wala sa gobyerno ng Pilipinas ang legal problem ni Duterte, kundi nasa enforceable laws ng ICC sa bansa. Samantala, hinihintay pa rin ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa mga isinumiting petisyon at kung ano nga ba ang magiging implikasyon nito sa legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.